Sa isang bayan sa Mindanao, pinaniniwalaan na may mga aswang na nananatiling buhay at gumagala-gala. Ayon sa matatandang full-time sa pagkakalat ng tsismis, ang mga aswang daw ay nahati sa 3 hanay. Una, ang mga aswang na talagang halang ang kaluluwa. Ito ang mga uri ng mga aswang na kapag nakasalubong mo sa daan, bukas ay isa ka ng masarap na sisig sa hapagkainan nila. Sinasabing ang mga ganitong aswang ang siyang nagkakalat ng lagim sa bawat baryo noon. Sila ang mga kalaban ng mga albularyo o manunugis. Ang pangalawang uri naman ng aswang sa listahan ay ang tinuturing nilang walang tiyak na plano sa buhay. Ito raw ang mga aswang na hindi alam kung ano ba talaga ang gustong kainin, kung hayop ba o tao. Pero ang sabi na matatanda, madalas na hayop ang binibira ng mga ito. Hindi sila mababait, pero hindi rin naman sila mababangis. Parang sila ang nasa mababang uri ng aswang. Ang pangatlo naman ay ang sinasabi naman na mababait na aswang, kung saan walang naniniwalang may ganito. Kasi una sa lahat, wala namang mabubuting aswang para sa kanila. Sa kabila ng mga kumakalat-kalat na kwento tungkol sa mga aswang, nasa isang tabi si Usman na abala sa paghimas ng kanyang alagang panabong na manok. Bata pa lang ay nakahiligan na niyang mag-alaga ng manok. Nang sa ganon, meron siyang ipangsasabong. Minana niya ang walang kakwenta-kwentang ugali ng kanyang ama na nauna nang namatay dahil sa katangahan. Nahulog ang tatay niya sa construction site dahil sa kakalingon sa babaeng maganda. Nang mawala ang ama ni Usman, siya ang pumalit na sabongero. Bagay na kinasakit naman ang ulo ng kanyang ina. Dahil mas pinili pa nito na maging hari sa sabungan kaysa maging bida sa eskwelahan. Kapag ako napikon sa iyo, Usman, yung mga alaga mong manok, gagawin kong adobo yan. Puro na lang yan ang inaatupag mo ah. Bakit hindi ka magtrabaho nang meron kang maambag sa pamilya natin? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, laging galit ang 70 anyos na si Aling Nena. Umaga hanggang hapon. Kung ano-anong salita na ang pinakakawalan nito, na siya namang buong pusong sinasalo ni Usman. Manok ko na naman ang pinag-iinitan nyo. Wala namang ginagawa sa inyo to eh. Bakit ba laging mainit ang ulo mo sa akin, Nay? Nakakatulong naman ako dito sa bahay kahit na nagsasabong lang ako. Isusumbat mo pa sa akin yung mga panalo mo sa sabong? Lintik ka pala eh. Sugal yan eh. Gusto mo yan ang ipampaaral natin sa kapatid mong bunso? Aba, hindi mo alam na ang masama, kahit gamitin mo sa kabutihan, ay masama pa rin. Ay naku naman, Nayo. Kabisado ko na yan eh. Aray! Nakatikim ng batok ang binata. Sa lahat ng pagbatok sa kanya ng ina ay maging ang manok na hawak niya ay natakot. Kumawala yon sa kanya at tumalon palayo. Sige, mamiloso ka pa. Papalayasin na talaga kita rito. Ayus-ayusin mo ang buhay mo ha. Kapag wala ka pang nahanap na trabaho ngayong taon, abay lumayas ka na rito. Mahiya ka naman sa ate mo sa ibang bansa. Umaasa ka na lang lagi sa padala niya eh. Galit na pumasok sa loob ng bahay ang ginang. Naiwan na lang na napapakamot sa ulo ang binata. Mula nang mawala ang kanyang ama, naging mainitin na ang ulo ng kanyang ina. Ayaw na ayaw kasi ni Aling Nena ang pagsasabong. Yun din kasi ang madalas na pag-awayan ng mga magulang ni Usman. Isang malalim na paghinga na lamang ang pinakawalan niya. Ay nako, kapag ako talaga yumaman, papaliguan ko to si nanay ng pere. Kaya lang naman yan inis na inis sa akin kasi wala na naman sigurong pera. Inasikaso na lamang ni Usman ang mga manok niya na pinangalanan niyang Fernando, Eddie, Lito at Rudy. Mga pangalan niyo na mga paborito niyang action star. Oh, huwag kayong mag-alala. Makakalis din tayo sa pagbamaltrato sa inyo ni nanay. Basta gagalingan niyo lang lagi kapag may laban tayo. Parang tangang kinakausap ni Usman ang mga manok. Nakita naman siya ni Buboy, ang kanyang nakababata at bunsong kapatid. Lumapit ang bata sa kanya habang hawak ang teddy bear nito. Kuya, nagsasalita ba ang mga manok? Ang pinagsasabi mo, manok nga yan. Bakit mo sila kinakausap? Alam mo,
Kahit hindi sila nakakapagsalita, nakakaintindi yung mga yan. Ikaw, nakakapagsalita ka. Bakit hindi ka makaintindi? Ha? Buti pa ang manok kahit hindi nakakapagsalita, nakakaintindi. Pero ikaw hindi. Kahit ilang beses ka pang kausapin ni nanay. Abat, loko ka! Ay! Naglakad na palis ang bata na parang wala lang nangyari. Hindi naman na ikinagulat ni Usman ang inasal ni Buboy. Kahit kasi 6 na taong gulang pa lang yon, may mga oras na parang matanda kung mag-isip at magsalita ang batang yon. Dahil wala namang sabong nung hapon na yon, dahil sa pag-grade ng mga pulis, pinuntahan na muna ni Usman ang kanyang kaibigan na si Omeng. Ang kaibigan niya na tanging nakakaintindi sa kanya. Dahil pareho silang sabongero na madalas namang umuuwing talunan. Naabutan niyang papalabas pa lang si Omeng ng bakuran nito nang siya'y pumunta doon. Uy! Omeng! Oh, bakit? Saan ka pupunta? Sa sabungan? May alam ka na bang bago? Mukha bang sa sabungan ako pupunta? Tingnan mo nga dala ko. Sungit mo naman. May regla ka yata ngayon eh. Di, pupunta ako sa gubat ngayon. Si ate kasi naglilihi. Gustong kumain ng suha. Akong nautusan na umanap sa gubat eh. Nasan ba yung asawa niya? Nandiyan sa bahay. Kaso nga, naglilihi si ate sa suha na dapat ako raw ang kukuha. Hindi rin raw kakainin kapag iba pumitas eh. Diyos ko naman pambiraan mambuhay to talaga Ganyan talaga ang buntis, pre. Naalala ko dati, buntis si mama sa bunso namin eh. Walang ya. Inutusan pa naman si papa na kumuha ng mangga sa bayan, pero dapat yung mangga hugis tatsulok daw. Di ba wala namang ganun? Kaya mula nun, napagtanto ko na minsan nababaliw lang yung mga buntis na yan eh. Tanga, anong nababaliw? Ganon talaga sila. Hindi mo yun maintindihan kung hindi ka pa nabubuntis. Bakit? Nabuntis ka na ba? Ay nako, ewan ko sa'yo. Uy, sama ako. Boring eh, walang sabong. Sige, samahan mo ako para may katulong akong kumuha ng suwa. Dahil pareho naman silang walang ginagawa sa buhay, sabay na umalis ang dalawa patungong kagubatan. Kaunting lakaran lang naman ang gubat mula sa kanila, kaya nakarating sila kagad doon. Medyo madilim na ang kanilang dinaraanan, dahil bukod sa mag-aalas 6 na rin naman, makulimlim din ang kalangitan. Wrong timing yata, pre. Mukhang uulan, Ayos naman yung mga ulap kanina. Ngayon, nangitim na nung sumama ka. Malas ka talaga siguro, no? Uy, ako pa sinisi mo Nagpatuloy na lamang sila sa paghawi ng mga nakaharang na halaman. Makalipas lang ng halos 15 minutos, ay nakaramdam na sila ng pagod. Paakyat din kasi ang tinatahak nila. Pero sa mga puntong yon ay wala pa rin silang nakikitang puno ng suha. Hindi ko kasi alam kung saan may suha eh. Tako, lintik kasing buhay to. Tara na, maghanap pa tayo. Gusto ko ring tumikim ng suha eh. Sandali nga lang. Masakit pa tuhod ko Hala, ang bata mo pa nirarayuma ka na? Napalibot ng tingin ng dalawa sa kanilang kinalalagyan. Napapaikutan sila ng matataas na puno at kakaiba rin ng mga halaman na naroon. Mga halaman na hindi pamilyar sa kanila. Dahil una sa lahat, wala naman silang alam sa halaman. Pre, alam mo ba yung kwento tungkol sa mga hindi ka panipaniwalang kwento? Ha? Kagaya ng kwento mong nagpatuli ka na noon? Huy, sira ulo. Yung tungkol sa mga aswang. Ay, yang ka na naman. Kakapakinig mo yan sa YouTube channel ni Pamela Clamil eh. Di ba, sabi nila, sa gubat madalas manirahan yung mga aswang. O tapos, anong gagawin? Wala lang. Sinasabi ko lang. Mali mo naman, di ba? May aswang dito. Malabong magkaroon ng aswang sa atin, pre. Gawa-gawa lang ng mga batikang chismosa yan. Alam mo naman na matatanda sa atin, di ba? Chismis ang nagsisilbi nilang oxygen. Kung maka-oxygen naman, parang may alam to sa science eh. Nako, kahit grade 1 lang alam nga nila yun Buwang ka ba? Sabay na napalingon ang dalawa sa direksyon na nasa harapan nila.
Narinig nilang tila may manok doon. Agad na nabuhayin ang dalawa. Dali-dali silang pumunta sa likuran ng malaking puno. Pagdating nila roon, ay tumambad sa kanila ang isang manok na kulay itim. Kinakagat siya ng bayawak sa pakpak. Pre, si Bunso oh, kinakagat ng bayawak. Walang takot ang dalawa na sinipa ang bayawak. Agad namang nakibitaw ang bayawak at gumapang palayo. Pre, may sugat siya. Malamang, kinagat ng bayawak eh. Baliw ka pala. Akin na nga. Kinuha ni Usman ang manok at saka sinuri ang sugat. Kinuha pa ng binata ang flashlight na dala ni Omeng. Hindi naman kalakihan. Pero may lason ba yung bayawak? Hindi ko alam. Ang maganda nating gawin, gamutin na lang natin. Paano? Ayun oh, may daon ng bayabas. Agad na kumuha ng dahon ng bayabas ang dalawa at dinikdik nila. Tinapal nila sa sugat ng manok ang dahon. Pero sa huli, nawalan na rin ng buhay ang kawawang manok. Para mga tangang nag-iiyakan ng dalawa. Ganun nila kamahal ang mga manok kahit hindi naman nila yon pagmamay-ari. Mga ilang sandali lang, biglang kumidlat ng malakas. Sinasabayan pa yun ng kulog. Pagdilat ng dalawa, isang babaeng nagliliwanag ang buong katawan ang nasa harapan nila. Sobrang ganda ng babaeng yon. Mas maputi pa sa ipin nila ang kulay ng babae. Sa isip-isip ni Usman at Omeng, maaring ang babaeng yon ay isang diwata. Napatayo ang dalawa. Dumako naman ang tingin ng babae sa hawak nilang manok na wala ng buhay. Teka, sino ka? Saan ka galing? At paano ka nakarating dyan? Pre, diwata yata to. Sabi nila, ang mga diwata raw nangunguha ng mga lalaki. Huwag kayong mag-alala. Mga gwapo lang ang kinukuha ko. Uy, grabe siya sa amin oh. Sama mo naman. Ang pangalan ko ay Catriona. Catriona? Ang manok na yan. Uy, wala kaming ginawa dyan ha. Yung bayawak ang umano dyan. Di ba, Omeng? Oo, tama. Sasagipin nga sana namin itong manok na to eh. Mabubuhay naman siya dapat kung hindi lang siya namatay eh. Huwag kayong mabahala. Wala akong gagawing masama sa inyo. Sa halip, meron akong gantimpala para sa inyong dalawa. Lumapit sa kanila ang babae. Kinuha ng diwatang yon ang manok. Laking gulat na magkaibigan nang mabuhay ang manok. Ha? Paano nangyari yun? Isa akong reyna sa biringan. Dahil nasaksihan ko ang... Hindi naman dito ang biringan ah. Kaya paano magiging reyna ka dito? Ang biringan ay maraming portal sa kahit saang sulok ng bansa. Kaya kahit saan pwede kaming lumabas, kaya pwede ba? Manahimik ka kung ayaw mong gawin kitang palakang-baog. Napatras ng kaunti ang dalawa dahil sa pagsigaw ng babae. Huminga ng malalim ang diwatang si Catriona. Bilang reyna sa biringan na nakasaksi sa kabutihan ng tao, kayong dalawa ay bibigyan ko ng gantimpala para sa tangkang pagligtas kay San Pedro na aking kaibigan. Pero bago yun, may nais muna akong itanong sa inyo. Tahimik lang na nakikinig ang dalawa. Kung kayo ay nasa isang alanganing sitwasyon, may isang ina na nasa bingit ng kamatayan, at ang pagligtas sa kanya ay magiging dahilan kung bakit hindi mo makukuha ang gintong inaasam. Ano ang gagawin nyo? Uunahin ang ginto o uunahin ang ina? Unahin ko yung ginto. Hindi ko naman nanay yun eh. Sino ba yun? Sandaling napaisip si Usman. Unang pumasok sa kanya ang inang si Nena. Kahit na madalas na bungangaan siya nito, hindi may tatanggi na mahal niya rin yon. Ako, uunahin ko ang ginto. Nagsalubong ang kilay ng diwata. Isa ka pa? Uunahin mo ang ginto? Dahil ang ginto, para sa akin ay ang aking ina. Ha? Huwag ka na nga magpanggap. Uunahin ko ang ginto dahil naniniwala ko na ang isang ina ay maituturing na ginto. Sinasabi mo na ang ina ang uunahin mo? Ang ginto! Ano ba talaga? Ano bang isang ina para sa isang anak? Di ba ginto na maituturing ang ina? Ginto ang uunahin mo. Ang ina dahil ginto rin siya para sa akin.
Pre, pinagugulo mo yung usapan eh. Bakit ba magulo kausap ang mga tao? Nakakainis. Wala na akong oras. Dahil ikaw ay may magandang sagot, ipagkakaloob ko sa iyo ang espadang ito. Kumidlat na naman ng malakas. Pagdilat ng dalawa, wala na ang babae sa harapan nila. Pero may naiwan na makapal na espada sa lupa. Hindi makapaniwala ang dalawa sa nakikita nila. Sinampal-sampal pa ng dalawa ang sarili para lamang alamin kung yun ba ay isang panaginip. Pero hindi. Ang lahat ng mga nangyari sa mga oras na yon ay parte ng realidad. Pre, espada ba talaga yan? Tingnan mo, ang ganda ng disenyo eh. Hahawakan na sana ni Oming ang espada nang bigla siyang napaso doon. Aray, lintik. Bakit mainit? Usman, ikaw nga umawak. Sa'yo binigay yan eh. Nag-aalangan ang binata. Napapalunok pa siya ng laway habang dahan-dahang nilapit ang kamay sa hawakan ng espada. Pagkahawak niya ay wala naman siyang naramdaman. Hindi siya napaso o ano paman. Pre, ikaw nga may-ari niyan. Ikaw lang nakakahawak eh. Langya, anong gagawin ko rito? Yan, di mo alam. Kung sana hindi mo sinayang yung oras ng Reyna ng taga-Biringan eh. E di sana may kasama pang paliwanag yan. Totoo ba talagang reyna ng Biringan yun? Totoo ba talagang diwata yun? Aba, ewan ko. Masuring tiningnan ni Usman ang espada. Detalyado ang disenyo. May mga ukit doon na parang isang eksena. May mga tao na may mga kalabang parang halimaw ang nasa disenyo. Hindi kaya magiging tagapagligtas ka? Sira ulo. Hindi ko nga mailigtas yung manok ko kay mama eh. Tapos magiging tagapagligtas pa ako. Tinusok ni Usman ang espada sa lupa. Hindi mo ba kukunin yan? Sayang naman. Kung makita ni mama sa bahay yan, baka sabihin na nababaliw na ako. Napailing na lamang si Oming. Nanghihinayang siya sa espadang yon. Dahil ayaw namang dalhin yun ni Usman, kumuha na lang siya ng tali sa bag. Sinukbit niya ang tali sa hawakan ng espada at hinila na lang niya. Dadaling ko na lang kung ayaw mo. Hindi mo naman mahahawakan yan eh. Ayos lang. Ang malaga, dala ko. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Halos mangalay si Oming kakahila sa espada. Mabigat kasi yon. Sa tansya ni Oming, 5 kilo ang bigat nun. Pero kung buhatin yun ni Usman, ay parang wala pa yung 1 kilo. Maya-maya pa ay napatigil ang dalawa sa paglalakad. Isang lalaki kasi ang nakita nilang kumakain ng baka sa gilid ng puno. Mas lalo pang kinilabutan ng dalawa nang makita ang mukha ng taong yon. Grabe. Anong klaseng tao yan? Pre, hindi kaya aswang yan? Ha? Aswang? Tumigil sa paglapa ng baka ang lalaki. Tumayo yun at tumingin sa kanila. Kitang-kita nila ang nanlilisik nitong mga mata dahil sa lakas ng ilaw na kanilang dala. Teka, isusunod yata tayo. Anong gagawin natin, uy? Unang nilundagan ng aswang ang binatang si Oming. Pumaibabaw yun sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Usman. Sinipa niya ang mukha ng lalaki. Nang hindi yung tablan, ay inulit niya ang sipa. Dinoble niya pa ang lakas. Napaatras ang aswang. Humangil ito na parang simbolo ng namumuo nitong galit. Sa hindi malamang dahilan, dumako ang tingin ni Usman sa espadang nasa lupa. Kinuha niya yon. Nabigla naman si Oming nang hawakan niya lang yon ng isang kamay. Bibigatan? Mas pabigat ka pa sa pamilya nyo kaysa sa espadang ito eh. Wow! Sa'yo pa galing yun, ha? Hindi na nakapagsalita si Usman nang muling lumusob ang aswang sa kanila. Pero hinagupit ni Usman ng espada ang aswang. Tinamaan yun sa katawan. Mula sa hita hanggang sa kaliwang balikat. Agad na bumagsak ang aswang. Walang ano-ano ay unti-unti yung naging abo. Uy! Ang nga, pre! Ang galing mo! Hindi talaga pangkaraniwan niyang espada na yan, pre! Maging si Usman ay gulat din sa nagawa niya. Hindi niya kasi inaasahan na kakayanin niyang pumatay ng isang aswang. Nagtataka siyang nakatingin sa espada. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Itong espadang to, ayoko nito.
Binitiwan ni Usman ang espada at naglakad palayo. Agad naman siyang sinundan ni Oming para pigilan. Uy, siraulo ka ba? Nakita mo naman kung anong kayang gawin ng espada. Napatay mo yung aswang oh. Pare, ikaw ang papatay sa mga aswang kung sakaling marami nun dito sa probinsya natin. Naku, ayaw ko ng responsibilidad, no? Gusto ko lang maging sabungero. Ay, tanga ka talaga. Gusto mo matuwa sa'yo yung nanay mo, di ba? Ito na yung pagkakataon mo. Ayaw ko nga. Sakit lang sa ulo yan. Kung alam ko lang na mag-iinarte ka ng ganyan di sana inayos ko na lang yung sagot ko para ako na yung pinili ng diwata. Sinayang mo yung pagkakataon na patunayan sa nanay mo na hindi ka walang kwenta. Puro ka sabong. Oo, masaya ang sabong. Pero pre, hindi habang buhay may sabong. Kailangan nating humanap ng ibang paraan na may magandang dulot naman sa iba. Sa'yo talaga galing yung mga salitang yan, ha? Oo, ako kasi may plano sa buhay. Balo ka na magtrabaho sa susunod na buwan. Tapos ikaw, wala kang balak. Ito na nga yung sign para sa iyo para baguhin mo yung buhay mo Ang dali-dali lang magsalita kasi wala ka sa kalagayan ko Doon ka na. Maghanap ka ng suha ang mag-isa mo. Wala, napakaingot mo talaga. Kakainis. Naglakad na paalis si Usman. Hindi na rin siya pinigilan pa ni Oming. Naunang umuwi si Usman sa kanilang bahay ng malalim ang iniisip. Tahimik lang siya sa gilid. Nagtataka na sa kanya ang ina dahil sa unang pagkakataon, palagay ni Aling Nena ay may tumatakbong makabuluhang bagay sa utak ng anak. Hay, mag-igip ka na ng galon sa bakuran. Mawawalan daw ng tubig bukas ng tanghali. Hindi nagsalita si Usman. Diretso lang siyang lumabas ng bahay. Lutang niyang binuksan ng gripo at kinabit ang hose. Ay, isahod mo yung galon. Bakit kaldero yung sinasahod mo? Sabog ka ba? Sakalang natauhan ng binata. Agad niyang sinahod ang isang galon at saka tulala na namang umupo sa gilid. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, dumating ang batang si Buboy. Hawak-hawak nito ang isang itim na libro. Huminto ang bata sa tapat ni Usman. Ayos ko lang kuya. Nag-iisip ako, huwag kang magulo. Kumagana. Ang ano? Utak mo. Doon ka na nga, buwisit talaga to. Biro lang kuya. Baka kasi may problema ka kaya pinapatawa lang kita. Huminga ng malalim si Usman. Napansin nito ang hawak-hawak na libro ng bata. Nagbabasa ka na naman ng libro na ganyan, ha? Di ba sabi ni ate, huwag kang magbabasa ng ganyan? Wala naman si ate dito Ano ba yan? Libro. Tungkol nga saan yung binabasa mo. Alam ko libro yan. Tungkol sa mga aswang kuya. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Natuon na naman ang atensyon ng binata sa aswang. Bumalik sa kanyang alaala ang bawat detalye kung papaano niyang napatay ang aswang sa gubat. Napapailing siya. Sa dinami-rami ba naman kasi ng taong mabibigyan ng espada, bakit siya pa? Parang nagsisisi na siya na sumama siya kay Oming. Kuya, totoong mga aswang. Sabi dito sa librong ito, muling mabubuhay ang mga aswang at mag-aasik ng lagim. Pero may isang lalaki na magiging tagapagligtas. Napukaw ang atensyon ni Usman sa sinasabing iyon ng bata. Anong pangalan ng lalaki sa libro na yan? Musan. Busan? Napaisip sandali si Usman. Napagtanto niya na kapag inayos ang mga letra sa pangalang Musan, Usman ang kalalabasan. Patingin nga ng librong yan. Inagaw ni Usman ang libro. Isa pala yung comics. Sa unang 2 pahina, nakita niya roon ng drawing na may 2 binata. Sa lapag, meron namang patay na aswang. Ang isang binata ay may hawak na espada. Nang tingnan naman ni Usman ang ibang pahina, ay wala naman itong nakasulat. Blanko lang ang mga yon. Saan mo ba nakuha itong libro na to? Binigay sa akin ng matandang lalaki. Sino matandang lalaki? Hindi siya nagpakilala Basta ang sabi niya, basahin ko lang ang mga nasa loob ng librong ito. Makakaroon daw ito ng karugtong kapag natapos na ng tagapagligtas yung kanyang misyon. Palihim na kinilabutan si Usman. Pakiramdam niya, may koneksyon ang mga ginagawa niya sa librong yon. Sige na kuya,
tumulala ka muna. Kanina pa puno yung galon, no? Bye-bye. Napailing na lamang si Usman. Hindi naging maganda ang gabing yon para kay Usman. Kahit na umuulan at malamig ang panahon, hindi pa rin siya makatulog. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari. Para kasi sa kanya ay napakamahiwaga ng mga sandaling nasa gubat sila. Ayaw ni Usman na maging tagapagligtas. Nasanay kasi siyang hindi umaako ng responsibilidad. Pinakaayaw niya kasing gawin ay ang isipin ng ibang tao na hindi naman niya kapamilya. Ay, kainis. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ginto na lang din sana yung pinili ko. Bumaba si Usman sa kanilang maliit na sala. Nakita niya roon na gising pa ang kanyang ina. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng awa kay Aling Nena. Mula nang mawala ang kanilang ama, batid niyang walang araw na hindi nalulungkot ang kanilang ina. Napangiti si Usman ng bahagya. Napagtanto niya na kahit madalas siyang binubungangaan ng ginang, nararamdaman pa rin niya ang pagmamahal nito sa kanilang magkakapatid. Pero ginto pa rin ang pipiliin niya sakaling tanungin ulit siya ng diwata. Bakit gising ka pa? 10:00 na. Mahinahon ng ginang. Marahil may nakuha na siguro itong perang padala ng panganay na anak na nasa ibang bansa. Hindi ako makatulog na eh. Umupo si Usman sa katre na kaharap ng kanyang ina. Bakit? May gumugulo ba sa utak mo? Meron na eh. Ay, kawawa ka naman. Sabog na nga lang ang nasa utak mo, may gumugulo pa. Nanahimik sandali si Usman. Bumelo siya sa gustong itanong sa kanyang ina. Nay, may gusto sana akong itanong eh. Oo, nakuha ko na yung padala ng ate mo. Yung ba'y tatanong mo? Ay, hindi po, Nay. Ano? Nay, naniniwala ka ba sa aswang? Napatigil ang kanyang ina sa pagtatahi. Tumingin ito sa kanya ng seryoso pa rin ang muka. Hindi naman inaswang ang mga manok mo, di ba? Bakit mo tinatanong yan? Naisip ko lang, Nay. Totoo ang mga aswang, Usman. Yung mga kwento ng matatanda rito, hindi lang sa chismis. Totoo yon. Paanong naging totoo? Totoo, tunay. Maraming nakapagpatunay nun eh. Lalo na yung mga magsasaka dati nung ate mo pa lang ang anak namin ng papa mo. Maraming aswang dito dati. Pero ang sabi, unti-unti silang umalis mula nang dumami na rin ang mga tao. Nakakita ka na ba ng aswang, Nay? Hindi pa. Pero nakaramdam na ako. Inaswang din ako noon dati nung buntis ako sa ate ninyo. Teka, bakit ka ba interesado? Nakakita ka na ba ng aswang? Nagdalawang isip si Usman kung sasabihin ba niya sa ina ang nangyari. Nababahala kasi siya na baka matakot ito kapag nalaman din ang kanyang ginawa. Hindi, Nay. Na-curious lang ako kasi may nabasa akong comic sa palengke. Nako, delikado ang mga aswang, Usman. Kumakain daw sila ng tao. Kaya kapag nakakita ka ng gano'n, abay, tumakbo ka na lang. Ay, sige na. Ay, matutulog na ako. Matulog ka na rin kapag inaantok ka na, ha? At yung pinto, iikandado mo ng maayos. Naglakad na rin paakyat ng hagdan ng ginang. Napangiti na lamang si Usman. Yung kasi ang unang pagkakataon na hindi tungkol sa pagsasabong niya ang kanilang napag-usapan. Napasandal na lamang si Usman sa dingding. Pero maya-maya lang, may biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Malakas din ang ulan noon kaya walang ideya si Usman kung sino yon. Grabe, pambihira naman. Sama na ng panahon, may mga uutang pa kay nanay. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang mahaba at makapal na espada. Nanlaki ang mata ni Usman. Nabahala siya na baka makita yun ng kanyang ina at kapatid. Napansin niya ang tali na nakasabit pa sa hawakan ng espada. Dahil doon, ay alam na niya agad kung sino ang nagdala nun. Wisit ka talaga, Oming, oh. Walang nagawa si Usman. Kinuha niya ang espada at tumakbo siya sa garden nila sa likod ng bahay. Naganap si Usman na maaring pagtaguan ng espadang yon, pero masyado itong mahaba at malapad.
Walang kahit na anong kahon ng pagkakasyahan nito. Kaya ang ginawa niya, kahit na lumalakas pa ang ulan ay nagukay siya sa kanilang garden. May bubong naman ang kanilang garden kaya hindi lahat ng parte noon ay nababasa. Yan, diyan ka na muna. Buisit na oming yun ah. Nakahinga ng maluwag ang binata, pero hindi pa rin natatapos ang problema niya. Hindi naman kasi kalaliman ang pinagbaunan niya ng espada. Kinabukasan ng umaga ay maagang umalis ang ina ni Usman. Naiwan silang dalawa ni Buboy. Tulala na naman si Usman sa mga pagkakataong yun. Hindi mawala-wala sa isipan niya ang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang diwatang si Catriona. Sinasabi nito sa kanya na gamitin ang espada sa kabutihan. At nagbabala rin ng diwata na may mga paparating na masasamang nilalang para maghasik ng kadiliman. Gulong-gulo na ang utak ni Usman. Hindi niya alam kung papatulan niya na ba ang sinasabi ng diwata at ang pamimilit sa kanya ni Omeng. Pero nag-aalangan pa rin siya. Hindi na lang din kasi sarili niya ang kanyang iniisip. Patid niyang kapag pinanindigan na niya ang pagiging tagapagligtas, maaaring madamay rin ang kanyang ina at kapatid. Dali-dali niyang hinukay ang kanilang garden. Kinuha niya ang espada. Binalot niya yun sa kumot at habang kakaunti pa lang ang tao sa labas, tumakbo siya patungo sa kagubatan. Doon siya nagukay ng mas malalim at mas mahaba. Pero habang ginagawa niya ang paghukay, may matandang lalaki na puti na rin ang buhok ang huminto sa kanya. Nagtataka si Usman kung papaanong may matandang napadpad doon, gayong mataas ang parting yon at lubang nakakapagod akyatin. Sino ka? Sinundan mo ba ako? Ngumiti ang matanda at umupo sa malaking bato na nasa gilid ni Usman. Ako si Tandang Selo. Ako ang nagbabantay sa kagubatan na ito. Nagbabantay? Oo. Kaya alam ko rin kung ano ang nasa loob ng kumot na yan. Gusto mo sa'yo na lang. Ayaw ko niyan eh. Tumayo ang binata at taknang aalis na sana. Pero nagsalita si Lolo Selo na labis na nakasagi ng pride ni Usman. Kang duwag! Anong sabi mo? Tunay nga ang sinabi ng nakababata mong kapatid. Duwag ka sa responsibilidad. Ikaw ba yung matandang nagbigay sa kanya ng libro na may 2 page lang ang laman? Tumango-tango ang matanda habang may ngiti pa rin sa mukha nito. Kilala ko ang diwatang si Catriona. Reyna siya sa kanilang kaharian. Maswerte ka dahil nakita niya ang pagiging busilak ng puso mo kahit puro kasabong. Magkakilala kayo ng diwatang yon? Dati na rin niya akong ginantimpalaan. Ginamit ko ang gantimpala niya sa kabutihan. O di, ikaw na lang gumawa ng pinapagawa niya. Bakit ako pa? Dahil sa henerasyong ito, ikaw lang ang pinakakarapat dapat. Ayaw ko pa rin, no? Pero alam mo na totoong may mga aswang. Nakita ko ang ginawa mo. Huwag kang magkaila. Umiling-iling si Usman. Huwag mo nang hintayin na pamilya mo na mismo ang direktang ginambala ng aswang. Tapos wala kang magawa. Dahil tinanggihan mo ang misyon. Pagkatapos noon ay naglakad na ang matanda palayo. Nag-iwan ng palaisipan sa utak ni Usman ang huling sinabi ng matanda sa kanya. Ganun pa man, tinuloy pa rin niya ang paghukay. Hanggang sa binaon na niya ang espada sa lupang yon. Anong tagapagligtas? Bibigyan niyo pa ako ng problema eh. Pagbalik ni Usman sa kanilang bahay ay naabutan niyang nag-aabang si Omeng sa kanilang bakuran. Mumunguya pa yon ng tinapay. Inis niyang nilapitan ng kaibigan. Kung talaga sira ulo ka rin eh, no? Bakit mo dinala rito yung espada? Kung nakita ni nanay yun, di budget na naman ako. Sayang kasi. Di sana ikaw na lang. Kung pwede lang. Bakit ka ba nandito? Alam kong wala ka namang pakialam eh. Pero pre, kagabi pala, bukod dun sa aswang na napatay mo, may isa pang aswang na namataan sa nyugan. Alam mo naman na wala akong pakialam eh. Bakit sinasabi mo pa? Tek lang kasi. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi to? O ano? Para alam mo.
Buwisit ka, umalis ka na nga! Tinulak niya si Oming palabas ng kanilang bakuran. Pumasok na lamang si Usman sa loob ng kanilang bahay at naabutan niya ang librong itim sa ibabaw ng lamesa. Muli niyang tiningnan ang nilalaman ng libro. 2 pahina pa rin ang merong laman. Ang mga natitirang pahina ay nananatiling blanko pa rin. Buboy! Agad na bumaba ang bata mula sa 2 palapag. Nagtataka itong tumingin sa kanya. Itong libro mo, pakalat-kalat. Baka mamaya gawin panggatong to ni nanay eh. Wag, wala pa ngang kadugtong eh. Gusto ko sa birthday ko may kadugtong na ito. Mangarap ka na lang. Umiiling-iling ang binata nang umakyat na lang din ito sa 2 palapag. Natulog lang siya ng natulog. Maggagabi na nang magising siya. Ang una niyang inatupag ay ang kanyang mga manok. Nung hapon na yon ay naisipan na lang kasi niyang magsabong. Kinuha niya ang manok na si Eddie. Hinihimas-himas niya pa yun nang bigla siyang makaramdam ng kakaibang pamamanhid sa kanyang kanang kamay. Nabitiwan niya si Eddie. Aray, buwisit. Nangyayari sa akin? Bakit ganito? Hanggang sa hindi na niya namalayan na humahakbang na pala ang kanyang paa. Uy, ano to? Bakit ako naglalakad mag-isa? Pabilis ng pabilis ang lakad ni Usman hanggang sa tumatakbo na pala siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kagubatan. Huminto siya sa harapan ng mismong pwesto ng pinagbaunan niya ng espada. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Kahit na ayaw hukayin ni Usman, parang may nagtutulak sa kanya na gawin ang bagay na yon. Hindi niya kayang pigilan. Sunod-sunuran lang siya sa kanyang kamay. Natagpuan na lamang niya ang sarili na binubungkal na ang pinaglibingan niya ng espada. Hanggang sa tuluyan na nga niyang nakita ang espada. Kinuha niya yon. Paghawak niya sa espada, may narinig siyang tila mga yabag ng paa. Nagtago siya nang maramdamang may paparating. Mga ilang sandali lang nakita na niya ang isang lalaki na gutay-gutay ang kanyang suot. Madungis at mahaba ang buhok. Sa itsura pa lang ng lalaki, alam na niyang aswang yon. Lumingon-lingon ng aswang sa paligid na parang hinahanap si Usman. Tahimik lang ang binata kahit na nasa kanya naman ang espada. Nakahinga ng maluwag si Usman nang maramdaman na umalis na ang aswang. Madilim na nang lumabas siya ng kagubatan. Daladala niya na ang espada kahit na ayaw niya. Binalot niya na lamang yon ng kumot. Dahil ayaw niyang makita siya ng kanyang ina na may dala siyang ganong klase ng patalim, dumiretso na muna siya sa bahay nila Omeng. Mabuti na lang din talaga ay si Omeng lang ang tao sa bahay noong mga oras na yon. Oh, daladala mo na yan. Ibig sabihin ba niyan tinatanggap mo na maging... Anong tinatanggap na pinagsasabi mo? Kusa akong dinala ng mga paa ko ron. Para akong hinaltak papunta doon sa pinaglibigan ko nito eh. Sira ulo ka nga talaga. Bakit mo naman yan inilibing? Ayaw ko nga kasi na maging tagapag-ano. Pero tingin ko, kailangan ko na lang talagang manindigan. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo. Omeng, may nakita kong aswang sa gubat. Ngayon lang. Tingin ko, Nako, marami sila dito. Pero nagtatago lang. oo, ganun nga. Ay, sa dami ba naman ng tao, bakit ako pa kasi yung napili eh? Nakakainis. Paano na yung sabong ko? Matagal pa bago magkaroon ulit ng sabungan dito. Kaya yan na lang muna ang pagkaabalahan mo. Pumatay ka na lang muna ng aswang. Ang saya nun, di ba? Natigil ang kanilang pag-uusap nang may dumaan na nagtitinda ng balot. Tumigil yon sa tapat ng bakuran nila Omeng kahit na hindi naman sila bibili. Sandaling napatingin sila sa lalaking yon. Sumenya si Omeng na hindi sila bibili. Pero kakaibang ngiti lang ang itinugon nito sa kanila. Nang lalapitan na sana nila ang lalaki, bigla na lang may pinukol na kutsilyo ang lalaki patungo kay Omeng. Mabilis na tinulak ni Usman ang kaibigan. Habang ang nagtitinda naman ng balot ay nagmamadaling makaalis. Abay, lokong yun ah. Yung mata niya, aswang siya. Hindi maintindihan ni Usman ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Parang may kung anong nagtutulak sa kanya na sundan ng lalaki. Tila hindi rin mapakali ang kanyang kamay habang hawak ang espada. Pre,
Tingin ko, eto na yun. Bahala na. Wala naman akong choice eh. Napipilitang tumakbo si Usman patungo sa direksyon na pinuntahan ng lalaki. Nabahala siya nang makita ang lalaking yon na pumasok sa kanilang bakuran. Sakto naman na noong mga sandaling yon ay naroon si Buboy na mag-isang naglalaro. Buboy! Umalis ka dyan! Pero huli na ang lahat. Hawak na ng lalaki ang kanyang nakababatang kapatid. Bitiwan mo yan! Di ba ikaw yung tuta ng diwata? Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Abay, siraulo ka pala eh. Hindi ko naman gusto maging kalaban nyo eh. Pinilit lang nila ako. Kaya bitiwan mo na yan. Hindi mo ako kalaban. Manahimik ka. Pinatay mo ang kasama ko. Ah, kasama mo ba yon? Eh, hindi ko sinasadya. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo eh. Huwag mo nang idamay ang batang yan. Lahat ng malalapit sa'yo ay dadamay ko. Total, uubusin mo rin naman ng mga aswang. Hindi ba? Aray! Napasigaw ang lalaki nang biglang kagatinyo ni Buboy. Nang mabitiwan nito ang bata ay dali-daling tumakbo si Buboy palapit sa kanyang kuya. Ngayon natin subukan yung tapang mong aswang ka. Tinanggal ni Usman ang nakabalot na tela sa espada. Pagangat ni Usman ang espadang yon ay kuminang pa ito sa ere. Napanganga naman ng batang si Buboy. Pagkabahala naman ang bumakas sa mukha ng aswang. Sige pre, paslangin mo na yan! Walang ano-ano ay mabilis na tumakbo si Usman palapit sa lalaking yon. Tinamaan niya ang lalaki sa balikat. Pero nakatalon pa yon palabas ng kanilang bakuran at nagpalit ng anyo bilang paniki. Lumipad yun ng paggewang-gewang. Kuya, ang galing mo! Isa ka bang tagapagligtas? He, daldal mo. Pumasok nga muna tayo. Nang masigurong umatras na nga ang aswang, ay pumasok na sila sa loob ng bahay nila. Wala roon ang ginang na si Nena kaya malayang hawak-hawak ni Usman ang espada. Omeng, yung pakiramdam ko, Bakit? May masama ka bang nararamdaman? hindi. Buhay na buhay ang dugo ko. Parang sinasabi ng puso't isipan ko na panindigan ko na ito. Ang sarap. Ang sarap pala ng pakiramdam. Nakatingin pa si Usman sa espada. Maging siya ay namamangha sa biglang pagbabago ng kanyang pananaw. Pero kakaiba ang aswang na yun ha. Hindi siya naging abo. Kaya dapat, magsanay ka pare. Excuse me, nandito po ako. Ay, oo nga pala. Uy, ikaw Buboy, wag ka magsasabi kay nanay tungkol dito ha. Pagagalitan ako nun. Sabihin mo muna sa akin kung ikaw ngayon nasa libro ng tagapagligtas. Ay nako, hindi no. Pinagsasabi mo. Basta, wag kang maingay kay nanay ha. Hindi ako magsasabi sa kahit na sino. Sa isang kondisyon. Pre, bata ba talaga yung kapatid mo? Ewan, 1 taon na yata yan sa loob ng tiyan nung sinilang eh. Kailangan makumpleto ang laman ng librong itim ko. Eh paano ko naman gagawin yun? Ako ba gumawa niyan? Pambira ka. Basta, huwag kang magsasabi ha. Kahit magkano, bibigyan kita. Nanahimik na ang batang si Buboy. Muli namang binalik ni Usman ang tela na pinambabalot niya sa espada. Tanga! Nanay mo! Ano? Tanga si nanay? Baliw! Ibig ko sabihin nanay mo, nandyan na! Itago mo na yan, bilis! Natatarantang tumakbo paakyat si Usman. Inilagay niya ang mahabang espada sa ilalim ng papag niya. Habol ang kanyang hininga nang masigurong nasa maayos na kalagayan na ang espada, bumaba na rin siya sa kanilang sala. May bisita ka pala, Usman. Hindi ka man lang naghanda ng pagkain eh, nagluto naman ako. Oh, hindi na po, Tita Nena. Ayos lang po ako. Hindi, sumabay ka na sa amin sa pagkain. Hiya-hiya pa to. Gusto rin naman. Bibig mo, bisita yan. Mama, alam niyo po ba, si Kuya? Sobrang kaba ang naramdaman ni Usman ng mga sandaling yon. Pati rin si Omeng ay hindi rin makahinga ng maayos. Sinenyasan na nga ni Usman si Buboy para lang hindi ito magsumbong. Ano ang kuya mo? Tumingin muna si Buboy kay Usman. Sumilay ang nakakalokong ngiti ng bata. Si Kuya po ay tao. Nakahinga ng maluwag si Usman at Omeng noong mga sandaling yon.
sabay-sabay na lamang silang kumain. Sa parehong gabi, nagtungo si Usman at Oming sa kagubatan para hanapin ang matandang nakita ni Usman. Medyo kabado silang dalawa dahil alam nilang maaring may nakasalubong silang aswang. Bawat lakad nila ay palingon-lingon sila sa likuran at sa gilid-gilid. Oh, nandito na tayo. Nasaan na yung matanda? Hintayin na lang natin. Sabi niya, tagabantay siya ng kagubatan eh. Wala ka bang alam na pantawag para lumabas siya kagad? Wala eh. Pero subukan ko kayang... Ako ba ang inyong hinahanap? Nagulat ang dalawa nang marinig ang tinig na yon. Dali-dali silang humarap. Oo, hinahanap nga ho kita. Tamang-tama. Maliwanag ang buwan. Masarap pag-usapan ng mga bagay-bagay. Umupo ang matanda sa malaking bato. Tinukod nito ang tungkod sa lupa at naghimasimas ng kanyang balbas. Ano ang gusto mong malaman? Nandito ako para sabihing tinatanggap ko na ang misyon. Alam ko na ang dahilan. Oo na, tama ka na. Ngayon, sabihin niyo sa akin, paano ko lalabanan ng mga aswang? Hindi pa ako marunong gumamit ng espada eh. Tamang-tama. Sasanayin na kita dahil nalaman ko na kung saan ang mga lungga nila. Ano? Handa ka na ba? Ngayon na ba tayo magsasanay? Oh, pwedeng bukas. Hindi pwedeng sa susunod na mga araw. Sa loob lang ng magdamag na ito, dapat matuto ka. Dahil kung hindi, bahala ka na sa buhay mo. Pambihira naman. Kayo itong pumilit sa akin na maging tagapag-ano ninyo eh. Tapos mabadaliin niyo ako. Yaman na pre, ayos lang yan. Kung konti lang matututunan mo, yung iba, matututunan mo na lang yun sa karanasan mo. Tama ang kaibigan mo. Hindi lahat matututunan mo mula sa iba. Tumayo ang matanda. Nagulat na lang bigla si Usman nang hagupitin siya ng tungkod nito. Mabuti na lang ay mabilis na naisalag ni Usman ang malapad na espada. Uy, teka! Sa tunay na laban, walang teka-teka. Labanan mo ako na para kong aswang na kailangan mong paslagin. Kayo na! Muling lumusob ang matanda. Parang magkasing edad lang silang dalawa sa kung paanong gumalaw si Lolo Selo. Sa katunayan, mas mabilis pa nga itong humagupit kumpara kay Usman. Huy, matanda ka ba talaga? Aray! Tinamaan ni Tandang Selo ng tungkod ang binata sa tiyan. Yan pa lamang ang ginagawa ko sa iyo pero nabibilipit ka na kagad. Tandaan mo, mas malala at brutal ang mga aswang. Pinilit bumangon ni Usman. Nakakaramdam na siya ng panliliit at insulto. Hindi siya papayag na matandang uugod-ugod lang ang tatalo sa kanya. Kaya siya naman ang umatake noong mga sandaling yon. Pero laking gulat ni Usman nang salagin lang ng matanda ang espada gamit lamang ang tungkod. Maging si Oming ay natumba sa kinauupuan nang dahil sa labis na gulat. Pinagpapapalo na matanda si Usman hanggang sa mabitiwan na ng binata ang hawak nitong espada. Walang palag si Usman. Tuluyan na siyang natalo sa laban na yon. Nawalan pa siya ng malay dahil tinuktok siya sa ulo ni Tandang Selo. 4:00 na ng madaling araw nang magising si Usman. Napabangon siya kaagad nang makita niyang nasa isang kubo na sila. Nasaan tayo, Omeng? Nandito tayo sa bahay ni Tandang Selo. Nawala ka ng malay sa laban nyo eh. Diyos ko, napakahina. Tinungkod ka lang na matanda eh. Nasaan na si Tandang Selo? Maglalaban ulit kami. Aray! Ay, sakit. Naramdaman ni Usman ang pagkirot ng ibang parte ng kanyang katawan. Angya, paano ko harap sa mga aswang kung sa matanda lang hindi na ako manalo? Pwede ka namang humarap sa kanila. Napatingin silang dalawa ni Oming sa pintuan ng kubo. Pumasok ang matanda at dala ang pinakuluang barakong kape. Hindi mo naman na kailangan magsanay. Kaya nga ikaw ang napili ni Catriona eh. Kasi alam niyang may natatago kang talento sa pakikipaglaban. Para saan pa yung ginawa natin? Wala. Sinaktan lang kita para masanay ang katawan mo sa sakit. Gustuhin man ni Usman na gumanti pero masakit pa ang buo niyang katawan.
Pakiramdam niya ay binugbog siya ng taong bayan. Ano yan, pre? Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan. Mayayari ka sa nanay mo. Ito kasing matandang to eh. Lakas ng trip eh. Oh, huwag ka mag-alala. Mamaya ay lalagyan kita ng mga gamot para mawala ang iba mong nararamdaman. Dahil kinabukasan ng gabi, sasabihin ko sa'yo kung saan mo makikita ang mga lungga nila. Biglang sumeryoso si Usman noong mga sandaling yon. Sigurado ka ba na kaya ko talagang lumaban? Pagtiwala ka sa sarili mo, Usman. Tiwala lang. Teka, tungkol sa libro, totoo ba na kung ano yung mangyayari sa akin, madudugtong dun sa libro na ibinigay mo sa kapatid ko? O nga, kaya kung gusto mong magandang kwento ang mabasa ng kapatid mo, abay, ipanalo mo ang laban na ito. Sa totoo lang, wala naman akong malalim na dahilan para lumaban eh. Wala namang kasalanan sa akin ng mga aswang eh. Pero gagawin ko na lang ang makakaya ko para makabuo ng magandang kwento. Huwag ka mag-alala, pre. Kapag ikaw namatay, ako nang bahala sa kape at biskwit. Doon na nagpalipas ng oras ang binatang si Usman. Si Oming lang ang umuwi para sabihin kay Aling Nena na may pinuntahan si Usman. Naiwang mag-isa si Usman sa kubo. Umalis din kasi ang matandang si Selo. Sinamantala na niya ang halos buong maghapon para sanayin ang kanyang sarili. Hindi na rin kasi masakit ang katawan niya noon, kaya kahit na papaano ay nakakakilos na siya. Hapon na makabalik si Tandang Selo. May dala itong kasuotan na siya namang pinasuot nito kay Usman. Yan, sinuot ko nung kabataan ko yan. Yan din ang sinuot ko nung unang kinalaban ko ang mga aswang sa kapis. Nilaban mo ba ito? Siyempre naman, mas mabango pa yan sa kilikili mo. Nilabas ni Tandang Selo ang isang papel. Binigay yun ng matanda sa binata. Nang basahin yun ni Usman ay nakita niya ang mga lugar na nakasulat doon. Ang mga lugar na yan ay lunggaan nila. Ngayong gabi, pwede mo na silang isa-isahin. Tumangon na lamang si Usman. Bumalik na muna siya sa kanilang baryo. Palihim niyang pinagmasdan mula sa labas ang kanyang kapatid at ina. Bumuntong hininga si Usman. Inisip niya na lang din na ang gagawin niya ay para protektahan din ang kanyang pamilya. Dinaanan niya si Oming. Si Oming kasi ang magsisilbi niyang kanang kamay. Gusto rin naman ni Oming na maging alalay ni Usman. Tuwang-tuwa kasi ito sa tuwing nakikitang tinataga ni Usman ang espada sa mga aswang. O ano, handa ka na ba? Ayos na ako. Ikaw ba? Hindi na ba masakit yung katawan mo? Medyo masakit pa rin pero konti na lang. Excited na ako. Ang saya nito. Anong masaya? Mapanganib yung gagawin natin, no? Tara na nga. Sinimulan na ng dalawa ang maglakad. Sumakay sila ng jeep. Yung ibang pasahero ay napapatingin kay Usman dahil sa pagiging abala ng espada sa espasyo. Pakita mo kaya sa kanila yan para hindi na tumingin. Siniko na lamang ni Usman ang kanyang kaibigan. Makalipas lang ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa isang barangay. Ayon sa unang lugar na nakasulat sa papel, may isang pamilya ang aswang na naninirahan sa barangay na yon. Kalmado lang si Usman nung mga sandaling yon. Hindi niya rin maunawaan kung bakit parang naglaho ang kaba sa kanyang kalooban. Nang marating na nila ang tapat ng bahay ay inihanda na ni Usman ang kanyang sarili. Omeng, lumayo ka ng konti. Lumapit si Usman sa pintuan. Kinatok niya yon at saka muling dumistansya. Mga ilang sandali lang, lumabas na mula sa loob ang isang ginang. Sa unang tingin pa lang nila Usman, ramdam na kagad nila na aswang ang nasa loob ng pamamahay na yon. Magandang gabi. May tatanong lang sana ako. Hindi nagsalita ang ginang, pero masama na ang tingin nito kay Usman. Aswang po ba kayo? Pagsabing yun ni Usman ay agad na pumasok ang ginang sa loob ng bahay. Maya-maya lamang ay may mga lumabas na mula sa likuran. Nasa 6 sila. Lahat ng mga yun ay umaangil at nagsisimula na rin maging mabangis. Oo, isa-isa lang. Biglang lumundag ang isang aswang kay Usman. Nahawakan siya nito sa balikat, pero mabilis siyang nakadistansya.
Nung oras na yon, batid ni Usman na mabilis ang mga aswang na yon. Pero ang mas pinagtataka niya ay ang pagiging kalmado niya pa rin sa kalagitnaan ng kaganapan na yon. Sige, ako naman! Tumakbo palapit si Usman sa isang aswang na pinakamalapit sa kanya. Akala ng aswang ay pangkaraniwang espada lamang ang hawak ni Usman. Pero nang dumampi na yon sa balat ng aswang, ilang sandali lang ay agad na naging abo yun. Nanlalaki ang mata ng mga aswang. Hindi sila makapaniwala na ganun lang kadali na namatay ang kasamahan nila. Lumusob pa ng sabay-sabay ang 5 aswang. Habang kumakain naman ng popcorn si Oming, namamangha siya sa pinapakitang kahusayan ng kanyang kaibigan na si Usman. Para kasing isang bida sa pelikula ang binata, na kahit ilang beses atakihin ay lagi lang itong nakakailag. Pagwasiwas ni Usman ng espada, malakas na hangin ang humahambalo sa mga aswang. Dahilan para humambalo sila sa tapat ng bahay. Naglakad si Usman sa mga aswang. Tinaga niya agad ang haligi ng tahanan ng mga aswang na yon. Naging abo yun kagaya ng nauna. Naggalit ang mga natitirang aswang. Tumayo ang mga yon at balak na si Oming ang lusubin. Buti na lang mabilis na nakabalik si Usman patungo sa kaibigan. Nakayuko niyang naitarak ang espada sa isang aswang. Paghugot naman niya ng espada ay sa kanya binira ang isa sa gilid. 2 na lang ang natitira. Ang ina at ang isang lalaki na mukhang panganay. Hindi niya matutuloy ang binabalak niyong panggugulo sa payapang buhay ng mga tao. Mas lalong nagbago ng anyo ang ginang. Mas sumaba pa ang nguso nito at ang mga kuko. Pero bago pa man matapos ang pagpapalit niya ng anyo, tinaga na yun ni Usman. Lalaban pa sana ang lalaki pero yun ang huling nakatikim ng espada. Naging abo ang lahat ng mga aswang na naroon. Hindi man lang nahirapan si Usman. Napapangiti na lang siya dahil nagawa niyang talunin ang mga yon. Tara na, Omeng. Pumunta na tayo sa pangalawang lungga. Astig mo talaga. Sabi naman sa iyo magandang madudulot sa iyo ng espadang yan Sayang, ako na lang sana para nararanasan ko rin pumaslang ng aswang. Huwag ka muna magsaya, Omeng. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo sa nakakasabik na parte ng kaganapang ito, no? Bago sila umalis, nakita nila ang ibang tao na nakakita sa nangyari. Lahat ng yon ay nagtataka. Mabuti na lang at may kadiliman sa parting yon. Kaya naman kampante si Usman na walang nakakakilala sa kanila. Malapit lang ang pangalawang lungga na nasa listahan. Mula sa pinanggalingan nila ay halos 10 minutong lakaran lang. Sa pangalawang sagupaan, mas marami ng aswang ang nakatapat ni Usman. Pero kagaya ng nauna, ginawa niya lang abo ang mga aswang na naroon. Isa-isang pinuntahan ni Usman ang mga lungga ng mga aswang. Walang kahirap-hirap niyang pinagpapapatay ang mga naabutan niyang aswang. Hindi man lang nakasugat sa kanya ang kanyang mga nakalaban. Isang patunay lamang yon na siya talaga ang karapat-dapat para sa espada. Omeng, maganda ka. Sa huling lungga na pupuntahan natin, naroon na ang mambabalot na aswang. Base kay Tandang Selo, yun daw ang pinakamalakas sa lahat Kaya kailangan natin magdoble ingat. Huwag nating mamalitin ang kalaban. Baka sa mukha ni Oming ang namumuong kaba. Hindi na kasi biro ang susunod nilang pupuntahan. Ang huling lungga ay hindi na pangkaraniwang aswang ang mga naroon. Lumipas lang ang ilang sandali, narating na rin nila ang isang malaking bahay pero makaluma. Maliwanag sa labas dahil sa dami ng ilaw. Sa pagmamasid ni Usman, alam niya na hindi sila basta-basta makakapasok sa bahay. Kaya kailangan nilang mag-isip ng magandang paraan. Kayong bang mapalabas yung 2 bantay na yon? Oo, akong bahala dyan. O mag-iingat ka hindi tangay ang mga yan. Nagmamadaling lumapit si Oming sa tapat ng malaking gate. Lalapit pa lang siya ay sinalubong na ito ng 2 lalaking payat. Magandang gabi po. Pwede pong makita Hindi sumagot ang 2 lalaki. Nakatingin lang yun sa kanya. Samantalang si Usman naman ay palihim na lumalapit sa kanila. Ayaw nyo? Kumuha ng bato sa gilid si Oming at binato ang isang lalaki. Tinamaan yun sa muka
Tatakbo na sana pali si Omeng nang mabilis siya nitong nahabol. Nahawakan siya ng lalaki sa damit. Akmang kakagatin nito si Omeng pero bigla na lang lumitaw si Usman. Hinagupit nito ng espada ang aswang. Pagkatapos, pinukol naman ni Usman ang espada patungo naman sa direksyon ng isa pang bantay. Bilis, tara! Ayos! Pumasok na sila sa loob ng malaking bahay. Tahimik. Nakakakaba ang pagiging kalmado ng paligid. Para bang walang tao sa loob. Pero hindi naging kampante ang dalawa. Lalapit na sana sila sa main door ng bahay nang biglang may mga palasong tumusok sa pader. Agad na hinawi ni Usmang si Omeng at yumuko silang dalawa. Nagtago sila sa sasakyan na nakaparada sa garahe. Langya pre, namamana sila. Ano gagawin natin? Kailangan ko lang makalapit. Dito ka lang. Sigurado ko ba sa gagawin mo? Baka mamatay ka naman. Wala na akong kasama pa uwi ha. Kumalma ka lang. Huwag kang OA, no? Kalmadong tumayo si Usman sa tapat ng main door. Nakikiramdam lang siya sa gilid. Mga ilang sandali lang, may tumalon na malapit sa kanya na isang lalaki. May hawak din yun na espada. Nagtama ang kanilang mga armas. Mas mabilis ang ginagawang pagkilos ng aswang na yun. Pero di hamak na mas malakas ang bawat pagwasiwas ni Usman. Nasaan ang amo mo mambabalot? Sa halip na sumagot ang lalaki ay muli itong umatake. May sinaboy yon na kung anong powder sa harapan ni Usman. Dahil doon, napuwing ang binata. Naging bentahe naman yon ng aswang para patamaan ng espada ang binata. Napaatras si Usman. Tagas agad ang dugo sa kanyang braso. Pero hindi yun ininda ni Usman. Dahil sa mga sandaling yon, mas lalo siyang ginanahan na makipaglaban. Itinaas niya sa ere ang kanyang espada. Mula itaas ay winasiwas niya yon sa direksyon ng kalaban niya. Malakas na hangin naman ang humambalo sa aswang. Bumalandra yon sa gate. Tutuluyan na sana ni Usman ang aswang na yon pero biglang may dumating. 3 aswang din na kasing katawan lang ng 2 bantay. Meron ka pa palang baka pa. Omeng, ngayon na! Tuwang-tuwa si Omeng dahil sa wakas magagamit na rin niya ang napulot niyang granada sa gubat. Agad na inalis ni Omeng ang pin ng granada. Hinagis nito ang granada sa kinaroroonan nila Usman. Mabilis din namang nakapagtago si Usman sa gilid. Lasog-lasog ang katawan ng 3 aswang. Pero buhay pa ang aswang na may hawak na katana. Hindi na nagsayang ng oras si Usman. Tinagana niya yun sa likuran. Nang mapatumba na ang kalaban sa labas, tuluyan ang nakapasok sa loob ng malaking bahay si Usman. Pero sa kasamaang palad, wala roon ang mambabalot na aswang. Wala siyang inabutang kahit na sino sa loob. Pero nararamdaman ni Usman na may mga nagmamasid sa kanya roon. Huwag na kayo magtago. Alam kong nandiyan kayo. Lumabas na kayo. Tapusin na natin to ngayong gabi. Naglabasa ng mga nasa itaas. Hindi yun bababa sa 10. Lahat ng yun ay nakatakip ng itim na tela ang mga mukha. Parang mga ninja yun pero aswang. Hindi inaasahan ni Usman na sabay-sabay na lulusob sa kanya ang mga nilalang na yon. Kahit na mabilis umilag si Usman, sa dami ng umaatake sa kanya ay nahihirapan na rin siya. Idagdag pa na ang unang tinamaan sa kanya ay ang kanang kamay niya. Ganun pa man, hindi niya pa rin binibitiwan ng espada. Maigpit ang hawak niya roon kahit may tagas na ng dugo mula roon. Mas may mga utak ang mga ito kumpara sa kanina. Pag-atake ulit ng mga aswang ay nagawang tamaan ni Usman ang isang lalaki. Pero sa halip na maging abo, bigla na lang naging katawan ng puno yon. Ilusyon. Tama, isang ilusyon lang ang mga ito. Kailangan ko lang mahanap kung alin dito ang totoo. Dahan-dahang umatras si Usman. Habang paabante naman ng mga aswang, sinusuri ni Usman ang mga yon kung alin ang naiiba. Pero lahat ng yon ay magkakapareho talaga. Muli, bumwelo si Usman. Pagwasiwas niya ng malakas ng espada, tumalsik ang mga yon sa pader. Pero wala pa rin nangyari. Hindi pa rin lumalabas ang tunay. Wisit, hirap nito ah. Sugutan na si Usman ng mga sandaling yon, pero hindi siya maaaring sumuko.
Sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng maraming tao sa kanilang baryo. Kapag natalo siya roon, maaring pagharian ng mga aswang ang kanilang lugar. Isip, Usman, mag-isip ka. Umataking muli ang mga aswang. Pinagkakakalmot siya ng mga yon. Sa puntong yon ay hirap na rin siyang makailag. Pero nang mapatingin siya sa main door, nakita niyang naroon na si Omeng. Baliw ka, bakit ka pa pumunta rito? Napalingon ang mga nilalang kay Omeng. Naglabas lang si Omeng ng isang tali ng bawang. Napatigil ang mga aswang na yon sa paglapit. Napansin ni Usman na isa sa mga magkakapareho na yon ang tila na ilang. Parang dumistansya siya na makita ang bawang. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Usman. Alam na niya ang kanyang gagawin. Pinahirapan mo pa ako ha. Takot ka naman pala sa bawang eh. Muling tinukod ni Usman ang espada at tumayo ng medyo hingal. Buong lakas siyang tumapak sa lamesa at tumakbo papunta sa isang aswang sa dulo. Tinaga niya ang aswang na yon sa dibdib. Pagkabagsak ng aswang, naging katawan na ng punong kahoy ang iba pang aswang. Tinanggal ni Usman ang takip sa mukha ng lalaki. Sumusuka na yon ng dugo. Ano? Sabi mo sa akin, nasaan ang pinakaamon ninyo? Wala, huli ka na. Wala na siya rito. Alam mo ba kung nasaan siya? Pinuntahan niya ang kapatid at ang ina mo. Nagtayuan ang balahibo ni Usman at nanlamig siya bigla. Sa galit ay muli niyang tinaga ang aswang na yon. Kailangan natin makabalik sa baryo. Nasa panganib ang buhay ni nanay at ni Buboy. Ha? Eh di ba may nilagay naman tayong pangontra sa bahay niyo? Basta, bilis na. Kahit iika-ika na, ay tumakbo pa rin sila paalis. Nang may mapadaan na tricycle ay agad nilang itong pinara. Baliwala na para kay Usman ang mga sugat na kanyang tinamo. Ang tumatakbo lamang sa kanyang isipan ay ang kaligtasan ng kanyang ina at ng kanyang kapatid. Mabilis naman ang biyahe, kaya ilang minuto lang ay nakabalik na sila sa baryo. Karipas nilang tinahak ang bahay nila Usman. Pagdating nila roon, may mga tao na sa tapat ng kanilang bakuran. Naku Usman, ang mama mo at si Buboy, kinuha sila ng mga lalaki. Nako, kawawa naman ang bata. Nanlumo si Usman, parang gumuho ang mundo niya noong mga sandaling yon. Pagpasok niya ng kanilang bahay ay may nakita siyang sulat na nasa lamesa. Nang basahin niya yon ay nalaman niyang ang mambabalot na aswang ang dumukot sa kanyang ina at kapatid. Pinapapunta siya nito sa isang liblib na bundok na hindi rin naman kalayuan. Ano pre, Lalakad ako mag-isa. Huwag ka nang sasama ha. sa ganyan lagay mo? Ano, baliw ka na ba? Hindi ako pwede magsama. Isa pa, mapapahamak ka rin dahil hindi basta-basta aswang ang mga naroon. Pero, Huwag ka nang makulit. Usapang pamilya na to. Labas ka na rito. at hindi ako parte ng pamilya nyo matapos ang lahat ng nangyari? Ganyan ka ba talaga kamanid, Usman? Ano ba? Puro ka drama. Dito ka lang. Kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin mo na lang. O sige na. Tinapik ni Usman sa balikat ang kanyang kaibigan. Naglakad na rin siya paalis at nagmamadaling marating kagad ang gubat. Mahaba-haba ang kanyang lalakarin kaya binilisan na niya ang kanyang paglalakbay. At makalipas nga ng halos 2 oras na paglalakad, nakita na niya ang isang barangay sa ibabaw ng bundok. Hindi pa man nakakalapit ang binata, nararamdaman na niyang puro aswang ang mga naroon. Huminga siya ng malalim. Diwatang Catriona, gabayan mo sana ako. Pakiusap. At Diyos ko, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala sa amin ng nanay ko at ng kapatid ko. Lakas loob na lumapit si Usman sa barangay. Bungad pa lang ay hinarang na siya ng mga aswang. Maya-maya lang ay dumating na rin ang aswang na mambabalot. Hila-hila naman ng mga kalalakihan ang ginang at bata na parehong nakatakip ang bibig. Tingnan mo nga naman, isang modernong mandirigma ang naririto. Isang binatang nauto ni Tandang Selo. Pakawalan mo silang dalawa. Ibibigay ko ang espadang ito. Bakit? Tingin mo ba interesado ko dyan? Alam mo kung anong kailangan ko? Ang ulo mo! Kung ganon, malalaman natin yan. Pumorma na ng pakikipaglaban si Usman. Iho, hindi ka pwedeng lumaban sa akin. Kasi kapag ginawa mo yon,
itong dalawang ito, gugulong ang ulo. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo pa silang mabuhay, sumuko ka na sa akin. Umiling-iling ang kanyang ina. Maging si Aling Nena ay hindi papayag sa gusto ng mga aswang. Pero hinagis ni Usman ang espada sa harapan ng pinunong aswang. Kasunod noon ay lumapit ang mambabalot na aswang. Pinagsasapak siya nito sa muka sa harapan ng kanyang ina at kapatid. Hindi pa nakontento ang aswang na yon. Pinagkakalmot nito si Usman sa likuran. Malakas nga ang espadang dala-dala mo, pero kulang ka pa sa karanasan. Hindi mo ako matatalo dahil wala ka pa sa kalingkingan ko, bata! Napatingin si Usman sa kalangitan. Nakita niyang may itim na ulap at ang panakanakang kidlat na naiipon doon. Natawa na lamang si Usman. Bagay na ipinagtaka naman ng mga aswang. Anong nakakatawa, ha? Nakakatawa kasi dumadating talaga ang tulong kapag nasa bingit ka na ng kamatayan eh. Anong pinagsasabi mo? Nagulat na lang silang lahat nang biglang tumama ang kidlat sa espada ni Usman. Tinamaan din ng ibang aswang, habang ang mambabalot naman ay nakailag. Tumayo si Usman. Parang nagkaroon siya ulit ng panibagong lakas. Wala na siyang nararamdamang hapdi sa kanyang katawan. Dinampot niya ang espada na mainit-init pa. Nagpatunog siya ng leeg at direktang tumingin sa pinuno ng mga aswang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa ina at kapatid ko, pati na rin ang pagpaplanong kasamaan sa sangkatauhan. Walang sinayang na pagkakataon si Usman. Isa-isa niyang pinagtatataga ang naroong aswang. Susubukan pa sanang tumakas ng pinunong aswang pero pinukul ni Usman ang espada sa direksyon nito. Tinamaan yun sa likuran at tumagos pa sa dibdib. Makalipas lang ang ilang segundo ay unti-unti na rin yung naging abo. Tinanggal ni Usman ang busal sa kanyang ina at kapatid. Maigpit niyang niyakap ang mga yon. Anak, ang galing mo naman. Teka, ikaw ba talaga yan? Hindi ganyan ang anak ko yung sugarol na sabungero pa. Ay, si kuya talaga yan. Tagapagligtas kaya siya, di mo lang alam. Nagsana yan si kuya na umawak ng espada eh. Di ba kuya? Tumango-tango si Usman. Nay, Buboy, ligtas na kayo. Pwede na tayong umuwi. Hindi ako makapaniwala. Ganyan ka na lang sana, Usman. Diyos ko, kaysa magsabong-sabong ka. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Sabay-sabay na silang umuwi at nakabalik naman sila ng ligtas. Tuwang-tuwa si Oming nang malaman na natalo na nga ni Usman ang mga aswang. Ganun ba nang nangyari, hindi pinagsabi nila Usman ang tungkol sa pagiging tagapagligtas niya. Ayaw niya kasing maging bukas na libro ang buhay nila sa publiko. Makalipas ang isang linggo, kaarawan na ng batang si Buboy. Simpleng handaan lamang naman ang nangyari. Pero espesyal ang regalo na ibinigay ni Usman para sa kapatid na bunso. Buboy, naalala mo yung sinabi na matanda na kapag natapos na ang misyon ng tagapagligtas, madudugtungan ang kwento sa librong ito? Ito na oh. Basahin mo, buo na yung libro. Halos magtatatalon sa tuwa ang batang si Buboy. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Napalingon sila sa labas ng bakuran nang makita roon si Tandang Selo at ang babaeng si Catriona. Nakasuot ang mga yon ng pangsimpleng tao lamang. Pre, di ba sila ano yun? Usman, kilala mo ba sila? Nay, mga kaibigan sila. Mga mabubuting kaibigan na kabutihan din ang nais. Nilapitan ni Usman ang dalawa sa labas. Nakangiting nagsalita si Catriona sa kanya. Usman, dahil natalo mo ang mga aso, may gantimpala ako ulit sa'yo. Bibigyan kita ng manok. Total, mahilig ka sa sabong. Halos magningning ang mata ni Usman noong mga sandaling yon. Sumenyas ang babae sa gilid at may lumabas doon na isang lalaki. May bit-bit na bilao. Ha? Ano yan? Manok, pero nilitsyon. Tumawa ng malakas sa matanda at ang babaeng si Catriona. Naglakad na rin ang dalawang yon palayo habang napapakamot na lamang sa ulo si Usman. Sa huli ay isang malapad na ngiti na lamang din ang naisukli niya. Habang papalayo ang dalawa ay kumakaway pa si Usman. Nagpapasalamat siya dahil sa tulong nila. Nalaman ni Usman
na may mas makabuluhan pa pala kesa sa sabong. At yun ay ang ipagtanggol ng kabutihan ang mga tao laban sa kasamaan. Wakas. Hello mga ka-KB, mga ka-abangers. Sabi nga nila, ano daw, bagong tawag sa atin, hindi na mga ka-KB, mga kabangers, mga kabanong abangers, kabangers. So ito na naman po ang inyong kabanong, no. Nako, meron po akong good news sa inyo. So meron po tayong panibago na naman pong channel, no, kasi talagang gusto namin patuloy kayo na bigyan ng mga iba't ibang magagandang kwento, mapa-horror man yan o mapa-aswang, no. So gusto po namin na makapagbigay sa inyo ng patuloy at walang sawang entertainment. So para pag kunwari tapos na po ninyo akong pakinggan at marami pa kayong ginagawa at gusto niyo pa rin pong makinig na mga kwentong mga kababalaghan, meron naman po tayong isa na naman pong bagong channel. Ito po ka-team KB po natin. Ito po ay ang mga kwento ni Lola Telang. Yan. So babae naman po na matanda ang magkukwento sa inyo. Pero ang boses sa likod ng Lola Telang ay walang iba kundi si Miss Yvette Tagura Resurrection. Opo, actually po itong si Miss Yvette, kung hindi niyo po itatanong, siya rin po ay isang batikang voice actor o voice actress. Opo, sa mga Korean telenovela, mga Mexican novela. Siya po ay nagdadub at siya rin po ay nagdedirect, okay, ng mga characters po. Okay, so kasama po natin siya sa dubbing, and at the same time, ito malupit, artista po ito. Kung kayo po ay nanonood ng Wow Mali noon ni Joey De Leon, di ba meron pong mga prank doon? So siya po ay artista, okay, doon sa Wow Mali. So kumbaga hindi lang po ito voice actress, kundi talagang artista po ito on camera. Ayan. So ngayon po ang maganda po niyan ay na-invite na po natin siya na maging ka-team KB po natin at magbibigay sa inyo ng mga kwentong kababalaghan, horror at saka mga aswang, no. So ang good news niyan, kasama rin po ako dito ni Lola Telang. Opo, yung kumbaga si Miss Yvette, siya si Lola Telang at iba pang mga iba't ibang boses ng babae, iba't ibang characters. Ngayon, pagdating naman sa lalaki, ako naman po, ang inyong abang lingkod, ang magboboses. So, for the first videos, ako po magiging kapartner niya. Yan. Kaya kumbaga talagang grabe, hindi na po kayo mabibitin sa pakikinig sa ating mga horror and aswang channel, no. Marami na po tayong ini-invite talaga para mag-entertain sa inyo. Dahil sabi ko nga madalas, no, palagi nakikita ko po sa comment na yung mga OFW especially po na talagang alam niyo po habang nagtatrabaho, imbis na nai-stress sila, pagod, 'di ba? Ang daming problema dito sa Pilipinas. Ito po daw ang nag-e-entertain sa kanila. Kaya nga sabi ko nga po sa mga scriptwriters natin na sana po yung ating mga stories, bagamat horror to, bagamat aswang channel po tayo, ay wag naman po masyadong nakaka-stress yung story. Kumbaga meron pong sometimes may halong comedy para talagang nagiging masaya pa rin kayo. Tapos ang ending po niya ay maganda. O, di ba? Kaya yan po ang kaibahan natin sa mga iba't ibang channels ng horror. So bukod sa may mga dramatization, talagang may imagine nyo talaga yung eksena dahil nga po talagang dinadrama po namin ito, ay may magaganda rin po itong mga ending. Kumbaga hindi kayo mababad trip, no? So tapos kumukuha pa po tayo ng mga malulupit na mga voice actors and actresses. Ayan, para po mag-entertain sa inyo. So ngayon po, meron po tayong kauna-unahan, okay, na video. Kaya so again, talaga pong sana po ay mahiling ko po sa inyo isang malupitang suporta. Mag-subscribe po tayo dito sa mga kwento ni Lola Telang na channel. This is a horror channel, no? So sana po ipakinggan nyo rin po. Mag-like po kayo. Don't forget to like, ha. Tama po yung ibang nakibasa ko sa comment, na minsan po ang dami pong views, pero mag-like at comment, parang hindi po balance. Alam niyo po, sa totoo lang, yun na lang po ang pinakatulong niyo po sa amin. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, yung mga nagko-comment kayo, nababasa ko po yun. At yun po ang nagpapalakas sa amin, di ba? Kasi sa totoo lang, ang hirap po talaga biro mo magkukwento ka isang oras mahigit, di ba? Pero pag nakita ko po yung mga comment nyo, di ba? Yung mga like nyo, sobra po talaga kaming nai-inspire ulit na gumawa po ng mga kwento para sa inyo. Kaya sana nga
po, masuportahan nyo rin po kami ng pag-comment, pag-like, at syempre, mas maganda yung mga hindi pa, kumbaga bago lang sa channel namin, mag-subscribe po kayo. Alright po, so maraming salamat po. So once again, ihanda na po ang inyong mga headset, okay, yung mga earpods po ninyo, at pakinggan po natin ang mga kwento ni Lola Telang.